Hi guys, welcome to episode 7 of Drive With Me. And tayo ngayon ay nasa LU! Kami nandito sa LU at parang lahat ng tao nasa LU na ngayon. Ang lala. So nandito kami sa may Kabsat, pero di pa sure kung doon kami makakakain dahil sa sobrang dami ng tao. Let's go. So from outside, nakita na namin yung loob ng Kabsat at okay na kami. Garap na kami ng mga kainan. Marami namang mga katabi siyang kainan. Try namin itong Fuego La Union. Let's go. Ito hindi na namin alam kung ano to, pero katabi lang nung Fuego. Sayang lang kasi dagat kasi yung block na yan, dagat yan. Yeah. Guys, di ba? Ay! Mulubog yung mga paa namin. Ito pala. Ay, sorry. Bye-bye. Kubo Village. Yan pala guys. San Juan. So, ang natutunan namin sa gabing ito, yung mga dinner, medyo maaga silang magsara. Pero yung mga inuman, yun yung mga hindi masyado nagsasara. So ito na lang nahanap namin na Actually paubos na rin yung nila, yung ma-offer sa dinner. So kung ano na lang ma-offer nila, yun na lang binili namin. Kasi time check, anong oras na ba? 9:47. Kanina bumabiyahe kami, parang wala pang alas 8, sarado na din yung Picture tayo yung mundo. doon, naka-flash. Yun. Guys, finally, tortang ensaladang talong, chicken and lempo, and melon and watermelon. Finally, kakain na kami ng totoong pagkain. Kalahati na kami nung travel namin, pero ngayon pa lang kami kakain ng talaga. Tunay naman. Oo. Bakit nga ba ganun ang nangyari? The next day. Good morning, Elio! So, hindi ko nasasabi ang itinerary namin kasi hindi rin naman sure kung ano yung mga matutupad. Pero pinakauna namin pupuntahan ay ang mga grapes farm! Dahil kami ay nasa Caba, di ko alam, pasensya na kayo mga taga La Union. Pero dito kami sa Caba at pupunta kami sa mga grapes farm dito kasi yung katabi niyang parang barangay or bayan is Bawang, which is the grape capital of the Philippines. O, di ba? Gusto mo yun? May pa-counting facts. Anyway, tara na. Simulan na natin ang ating araw. Let's go! Yeah! Outfit chic! Right. Ito yung tura ni Raman. Gang. Right. Ito yung grapes, guys. Tapos dito tayo magpipicking sa Gapos. Hindi ka nakita. Pick natin si Papa. So, no pinching and picking of the grape berries. No cutting or picking any part of the grapevines. Basta alam nyo na yan. Ito yung mga grapes, guys. Diba? Tapos ito yung dagat. Tapos may mga grape wine. Uy, may sample. Ito yung yung pinapakain para mapunta ka saan. Tingin nga ako. Gusto mo to? Hindi yan. Sabihin niyo. So, magte-taste test tayo, guys. Ano pa ba kayo papasok? Lasang ubas. Hindi siya seedless. Ang ganda niya na. So, bukod doon sa grapefruit, meron ding free taste na grape juice. Juice lang po to? Yes, ma'am. May doubt si Mira. Para sa puso. Para sa puso. Juice lang. Dalhin ko sa bahay. Ako din. Baso, aabot ba yun ng Cavite? Tingnan lang namang inumin natin yan. Aabot ba yun? Ito naman ay blueberry. Maganda pang pasalubong. Ito po, ma'am. May guyabano din. Juice pa ba to? Yeah, juice pa lang po. Medyo acidic siya. Nalasing na po ako. Pero mas masarap yung grapes. Tapos meron pang mangosteen. May tanim din. Masarap yung view. Wala po. Bali ano lang po namin ang cut. Ano na to, di ba? Parang Ito mangosteen, isa po sa mga favorite kong prutas.
Sarap yung grapes tsaka ano. Sarap yung grapes tsaka mangosteen. Tas pang-apat, guyabano. Masarap ang guyabano. Ganda naman. Ay, parang makakaubos ako ng maraming guyabano. Parang ako lahat. Ganun yung lasa niya. Ito yung mga panindan nila guys, bukod sa grapes. Ayan. May mga ganito din. Tapos mga ganyan. Start na ng grape picking guys. I'm so happy. The first time ko maranasan yung mga... Ay hindi, strawberry pala naranasan. Pero... Siyempre, ibang level ang saya din to. Diba? Correct! Diba? Okay, simulan na natin. Simulan na natin ang ating Paano ba natin gagawin weekly to? task. Ito daw, gugupitin daw yung ano, yung dapat gupitin. Let's go. So dapat daw ang kunin yung mga dark na or parang kailangan natin i-fact check yan. Okay, so tama naman daw. Dapat na i-pick yung yun nga, yung dark na or like consistent na yung kulay niya. Like walang siyang masyadong green pa. So, halimbawa, ito. Ayan, hindi pa siya pwede kasi may green pa siya. Let's go! So, may mga ganito rin. At ano pong tawag dito? Puset po. Puset. Ito po. Yan Hindi. po yung ballpen na puset. Ballpen na puset. Ay, ballpen ang tawag sa inyo dito, Opo. ate. Sa amin, sigarilyo. Ito po. Yan po yung bonsap po. Yung sapsap na white danggit. Tapos ito ay Yan po yung dilis po. dilis. Ayun guys. Ito naman yung Ito, original sorry. na danggit. Danggit. Adanggit. Apo. Ito kasi yung white danggit. Hey guys. Kami na lang Ang dami namin binili. buhatin nyo na lang dun, kuya. Update, after more than 1 hour, dito na kami sa Baluarte Watchtower. Environmental fee pesos ay 20. 20. Ang parking ay hindi pa namin alam, pero expect na namin meron. Yung ano nga, kanina grapes, 25 pesos yung parking fee. Saglit lang tayo. Yun. Asan na sila? Alright, welcome to Baluarte Watchtower. Hi! Sana sinabi mo lang na dito tayo uuna. Eh, sabi ko nga secret eh. Gali. Tapos yung outfit mo lang yung pasok, yung outfit mo lang. Ganun talaga. Medyo pasok. So ito yung Baluarte Watchtower or Luna Watchtower. So ginagamit siya as watchtower ng mga tao dati para mga defense oo, kumbaga kung may lulusob sa kanila, yun makikita agad nila. Parang ano yan, CCTV dati. So imbes na gawa sa buhangin, gawa siya sa bato-bato. Yan yung mga bagay-bagay dito. Hindi ko alam kung tama ba ako ng pagkakaintindi sa binasa ko. Basta search yun na lang, search ko lang din naman. So, meron ding mga souvenirs dito guys. Ayan. Mas may kainan din. Tapos ayun yung watchtower. And then nasa may karagatan tayo. That's West Philippine Sea. Oh, guys, look at this. Ay, magnet nga. Ay, hindi. No, kuya! It's Kuya! There is... physics. No, kuya, listen! There is just weight in this beak, making it heavier. That's why it's like this. Oh, pwede rin sa daliri, oh. Ay, oo nga, ang galing. I wanna buy this. Tignan nyo, guys. Ay, talaga? So, ang daming tao dito, guys. Ayan. Kasi itong watchtower, naputol daw siya ng 2015 dahil sa bagyo. So, yung lower part na lang yung natira. Ayan. Nasa LU na ba ang lahat? Parang Marinduque, guys, oh. Bato-bato. Yan, parang ganito yung vibe sa isa sa mga beaches sa Marinduque. Yan, tapos biglang maliliit na bato. Tapos malalaki ulit, tapos maliliit. Nasa inyong watchtower. Guys, tignan nyo ang lino ng tubig. Oh, tapos malakas yung alon. Siguro mukha lang siyang hindi malinis kasi ibig yung mga pot. Pero ano siya, malinaw yon, malinaw yung tubig. Ang galing.
Guys, ito ang sitwasyon sa Baluarte Watchtower. Ayan. Dahil dyan, magsa-selfie na lang ako. Okay guys, ang next na itinerary natin ay pottery. Tayo ay magpa-pottery lesson at maiuwi natin yung gagawin natin. At yun ay sa Red Clay Pagdamilian. Di ko alam, kalimutan ko na. Red Clay Pagdamilian and Souvenir Shop. Yun tayo pupunta. Which is 30 minutes away from Baluarte Watchtower. Let's go! Excited na ba kayo mag-pottery? Yes! Pottery! Ay! Excited maghulma. Maghulma! Okay, we're here. Red Clay Pagdamilian. Pagdamilian? Joke. Ang cute naman dito. May pakubo. Parang native. Ito yung mga bagay guys na hindi namin nakikita sa TikTok. So, i-like itong video na to. Joke. Yun. Hindi nyo makikita itong mga to sa TikTok kasi nag-search ako pero wala. Kasi ang mga sa TikTok lang yung mga kabsat, mga ganun, mga Orbistondo, surfing, ganun. Yung mga pinuntahan na yung Baluarte tsaka Red Clay, wala. Ito siya guys. Ang gagawin natin ay yung 450 na pottery lesson. Tapos yan, makukuha mo na yung clay, tapos may instructor, tapos ito pa yung iba. Yan. Ito yung lugar niya guys. So, sobrang cute. Sobrang native. Native. Oh, diba? Tatlong option po yan. So, any option na pipiliin nyo after, wala nang additional payment yun. Okay? Ito challenge. Pakisummarize. We have 3 Bale. options. Ah. Ito, unang option. Unang option. Ano yung una? Hindi Iuwi. siya ng basa. Hindi siya ng basa. Dito lang. Hindi siya ng basa. Tapos magpo-provide Either sila ng 5 lalagyan. days kasi nga summer no. May lalagyan silang ipoprovide. Pero, possible daw ma-deform. At saka hindi magagamit pang tubig. Oo. Kung basa pa, pwede mo pang ibalik sa form na kung anong ginawa mo. Pero kung tuyo na, wag mo nang ipili. Option 2. Kasi Option mababasa. 2, Option 2. Swap. Yeah, swap. Isaswap mo dun sa ready-made na. Sorry. Pero hindi mo yung ginawa kasi nga swap lang. Oo. Tapos, ipapalit yung ginawa mo. Tapos, pag pangit yung ginawa mo, ayusin. Dispose na ka. Ayusin nila. Ayos ka pala, na. ayusin. Option 3. Option 4. Balikan mo after 10 months. 8 months. 8 months. 8 months. 8 months ang leeway nila. So, Pero may ano pa yun? Pero tama yung 10 months so kasi 2 kung months. today is May, dyan, uy! Grabe. So kung ngayon ay 5, so Ibig plus 8. sabihin, pwede ako bumalik pag anniversary na namin. Cut mo na. Cut. Yun. Tapos meron din silang painting dito. Pero kung dito ka magpe-paint, magbabayad ka ng 350, tapos bibigyan ka ng panibagong gawanan ng clay pot. So magiging dalawa yung mo. Ano daw bang gusto mo? Isa or dalawa? Pero kung hindi ka naman dito magpe-paint, isa lang. Tapos yun, paint mo na lang sa bahay mo. Ganon. O diba? Matalino daw yung mga nagtatanong sa amin may na nag-explain question. sa amin. How much are you? Iba yun. So ngayon naghihintay na lang kami kasi piniprepare na yung aming paggagawaan. Okay. Tayo ay magigento. Tayo ay magluluto guys ng pot. Hindi mo kaya. May lipang dito ba sa inyo? Sir, mama. Ito hindi na yung basic pa. In a traditional way. Hindi na tayo Hindi na kikinig. Kaya dapat pala kumain muna tayo. Kasi mamaya yung kanin namin gano'n. Uy, ano sa... Oh, ang ganda na sa akin kasi si Kuya gumawa. And, dahan-dahan niyo po siyang papaikutin. So, basta sir. Nanggigigil po Dito pantay sa ito. Paano yun?
Nagsusi si Kuya. Hindi na yung kasama sa bayad. Guys, I'm done. And ito siya. Yung sa kalik-kalik na solo rin, sir? Yan. Kala ko pumunta kayo sa Isang cup, isang phone stand. Kasi parang Ayan yung phone stand. Guys, nilagyan ko siya ng handle. Sana makasurvive siya. Ayan yung mga gawa nila, guys. Sir, yung unti-unti nang bumabagsak ko. Ayan. Tapos ito para siyang Lagyan dako. natin ng brace yan, sir. Ito naman, Bruce. Okay na yun, sir? Nilagay ko na lang malaking M. Lalagyan yung It's the closer look, guys. Thank you po. So, dadali na namin siya sa Cavite ng nakaganito para ma-air dry siya. But like, you know. Guys, nandito kami sa Marasa, Bulalohan. So, 2 kilometers away lang siya dun sa battery. At ito siya. Ayan, para siyang karinderya. So, pila ka, ulam, bibili ka ulam tapos kanin, ganon. Parang karinderya. Or baka karinderya tama talaga siya. Pangalan niya kasi is Bulalohan eh. So yun, ito yung na-recommend sa amin na nagturo sa amin kanina. So let's see. Ito yung order namin. mura dito, Louie. 500 lang natin. Oh 500 lang lahat daw. Ang galing. Sino nag-ano nito? Si Kuya Baxter. Baxter yung pangalan niya, si Baxter. Yes, ito yung vegan longganisa. Mabawang daw at masuka daw siya. Mas mabawang pa rin sa imus, pero masarap to. Mas masarap siya. Guys, we're in the beach. May sakit sa paa kasi mainit. Pero yan na tayo. Wow! We're at the beach. Ito na ang surfing boards and everything. Sakit sa paa. So, ganito ang sitwasyon guys. Kung gusto nyo ng mga masisilungan, magbabayad ka sa mga resort. Tapos meron din dito nakakalat ng mga surfing school. Like ito for example. Ito. Ayan. Tapos yan yung rates nila. Yan. Tapos ito pa, meron pa dito. Yan. Tapos merong bikini men. Basta yan ang buong sitwasyon dito sa Elio guys. Sa Urbistondo Beach. Urbistondo. Alam nyo guys, wala lang. So, time check 2:30 at paalis na kami dito ng mga 3:30 para makauwi kami ng kasi yung sasakyan namin is nirentahan lang namin. So kailangan namin mabalik yun on time. And wala lang kaming balak maligo kasi yun nga sobrang init. Tapos saglit lang naman kami dito. Tapos yung mga kasama namin babae, tagal nila magbihis. Baka pagdating nila dito, paalis na kami. Etong Elio trip na to, well, kagaya ng sinabi ko nung last episode, which is yung sa Ilocos Sur, very lang to, sponty lang. And ginanap lang namin yung opportunity kasi may holiday, gano'n. Kaya tayo nandito. And it has been really enjoying kasi, marami akong nakitang mga bagong bagay, magagandang bagong bagay. Grabe. So, ilang beses kong nasabi na parang wala sa Pilipinas, pero ang totoo nun is, ang tawag dito, konti lang or hindi ganun kaganda yung reference ko ng Pilipinas kasi nga, alam mo yun sa Cavite, parang ganun lang itsura niya. Pero pagdating dito sa ibang parts ng Pilipinas is may mga ganun pa pala. So, yun ang totoong parang mukha ng Pilipinas, ganun. Hindi siya parang Pilipinas. Yun talaga yung isang part or side ng Pilipinas. Guys, last stop dito sa LU. Souvenir shop sa baba ng Mabanag Justice Hall. Madali kami kasi ilang oras na. Let's go! Ayan, ganyan yung itsura guys. Marami siyang laman. Yan, tour ko pala kayo muna kayo konti. May mga ganyan. Mga ganyan. So, ganun lang. Let's go! Hello guys. Dito na kami sa Bulacan. Diba? Ang kulit ng last clip. Nasa La Union pa kami. Biglang nasa Bulacan na kami ngayon.
So alam niyo na ibig sabihin nito. Dito na magtatapos ang ating kwento. So it's been really wait lang. So as I was saying, nasa NLEX na kami ngayon at kami ay pauwi na sa Cavite after 2 days. Sobrang bilis lang ng mga pangyayari. At nakakatuwa kasi ang unang na-observe ko dun sa norte ay walang lubak na daanan. Kayo ba, may napansin ba kayong lubak na daanan? Wala, no? Nakakatuwa. Nung nagsimbalis kasi ako, puro lubak talaga. Pero doon, ang gaganda ng mga kalsada. Laging may bundok at dagat. Ganun. Tapos ang taas ng bundok, ang ganda ng mga puno, ang ganda ng halaman. May mga kakaibang halaman. May mga tabako, may mais, na alam mo yun, hindi mo madalas makikita sa Metro Manila. Hindi, wala talaga sa Metro Manila, Cavite. So, that's it for this video, guys. Yung mga kababaihan namin ay nandito na finally. So, see you on the next. Pagod na. See you on the next episode. Bye. Bye. Bye.